It's another day and a start of a brand new year. Maligayang bagong taon po sa ating lahat. As always, we're bringing you delightful stories this midweek. I'm Denise Tan. Yun o. Puyat pa ba? Ako po si Lord de Vera. Sabi nga nila, mas maigi ng walang masyadong tulog kesa walang gising. Abay, totoo. Easy. Oo. Okay, so let us start 2025 right. Welcome to Afternoon Delight. Okay. Nakikita nyo naman ang ating delight of the day. Ano? Ngayong January 1 ay free concert from Lord de Vera. Oh, Dio! Happy New Year, partner! Happy New Year! Kamusta ang pagsalubong ninyo ng family mo sa Ayun. 2025? Ayun, tulog kami. Hindi kayo dinner na? Nag-dinner kami. Dinner kami with my brother's family. Pero dahil nga pumunta rin sila sa kanyang in-laws, wala na mga bata sa bahay, so parang hindi na rin kami nag-stay up talaga to, you know. Naku, paano lang mga leche flan na hindi masyado matamis, guys? Wala kaming leche flan. Wala? Oo, wala kaming leche flan. Ngayong... Ikaw ba, pareho tayo, bakit hindi pula yan? Pula ba yan? Ano? Brown daw kasi sabi sa akin, di ba, color of the yung year. mocha. Embrace the color of the year. Ay, mamalasin pala ako. Ay, hindi, ikaw mamalasin. Bakit ako mamalasin? Kasi Pantone lang naman nag-dictate niyan. Diba pula, traditional. Ang swerte ay nasa kamay nating lahat. Tayo ang gagawa ng sarili nating... Gusto mo yun? Master Hans, ikaw ba yan? Pero ayan, yan po ang ating totoong delight of the day. We have some wine to toast the new year. Oo, sa prosperous 2025. Oo. Sinasabi nila na, bakit magwa-wine? Bakit naglalasing ba yung mga tao? Isipin mo, papasukin mo yung bagong taon na lango-lango ka. Pero ano bang sagot dapat doon, Denise? Anong sagot dapat? Walang basagan ng trip. Walang basagan ng trip. Kung pinapasok mo ito na relax ka lang, bakit hindi? Bakit? Pinigilan ba namin kayo? Nag-video kayo hanggang 4:30 ng umaga? Sabihin mo pa isang word na yan, tataob itong mesang to talaga. Pero alam mo, totoo. Grabe, kapitbahay namin. Sa kapitbahay na, grabe naman yung subwoofer ninyo. Ano ba yan? Pinagbabawal na dapat ang PNP yung ganyan. As in, madaling araw. Cheers muna, partner. Cheers! Ayan. Hindi. Yung subwoofer nila, talagang kumakalabog hanggang sa kalamnan ng susunod na kali. Hanggang anong oras to? Pero alam mo, sa kakalabog ng bass nila, nakatulog ako. Nahilo ka? Hindi kasi parang hypnotic lang. Okay. Ako nagising ako ng mga 4:30. Sabi ko, aba, ayaw magpaawat, may nagpapaputok pa. Oo. Oo, ang tindi. Actually, tama nga yung suspecha ko eh. Oo. People held off until probably around 10:30 or 11. Oo. Tapos pumalat na talaga sila. Right. Kasi sabi ko, bakit ganun? Para nagtataka ako, wala masyadong nagpapaputok this time. Walang fireworks, wala ko. Dinig mo kasi minsan if it's yung yung fireworks na type or yung talagang nasa sahig lang na firecracker. Sabi ko, ba't parang wala? Both. Tapos ayun, mga 11:20, ganun nag-start sa amin. Be careful what you wish for. Baka pagbigyan ka. Ayun naman pala. Mag-ingat sa hinihiling, baka ikaw ay pagbigyan. Pero yung mga viewers natin, let us know din po kung ano yung inyong mga hiniling at paano nyo sinalubong ang New Year. Plus, again, yung mga traditions na yung iba, di ba yung mga bata, pinapatalon. Ay, naku. Mga ganyan. Ay, pinag-usapan natin kahapon yan. Oo. Hindi yung nag-work yan. Pati yung mga ina-advertise. Jeans, greater than. Talon. Pero alam nyo kung ano ang uso ngayong taon, especially to enter the year, ay yung mga community parties. Ay, naku, sinabi kung saan mo. nagsama-sama ang ating mga kapatid to welcome 2025. Ito, sa Quezon City, ang New Year's Eve countdown, star-studded daw. Ito ang report ni Mobile Journal, RR Tubise. 5, 4, 3, 2, 1, Sampung minutong fireworks display ang bumungad sa mga dumalo ng New Year countdown sa Quezon City Memorial Circle kanina. Iba't ibang OPM artists ang nagbigay ng kabog at pasabog na performances. Kabilang dyan ang bandang Shamrock, Ben & Ben, Kamikaze at OPM icon na si Ellie Buendia. Ang ilan sa mga dumalo, dito raw talaga piniling salubungin ang 2025 dahil kahit tipid, bongga naman ang salubong. Marami sa kanila
Dito na rin nag-medianoche. Mas safe dito. Walang nagpapaputok, walang maingay na mga motor. At the same time, secure tayo kasi maraming kapulisan. This is our second time na mag-New Year dito. And maganda siya, masaya, maraming tugtugan. Nagbaon lang kami, nag-order lang kami dito na hindi na namin kailangan pang yung asin bonggang-bongga. Sa bahay, hindi na ako kailangan gumastos pa para sa mamotok. Dito, diba, walang bayad. Mahigit 1,300 pulis ang dineploy ng Quezon City Police District para siguruhing ligtas ang event. Bagamat walang naitalang krimen o insidente, marami naman ang naharang sa gate pa lang. Ipinagbabawal kasi ang pagpasok ng single-use plastic bags and bottles. Ito ay para maiwasan ang pagkakalat. Ipinagbawal din ang pagpasok ng deadly weapons at mga alak. Sa tansya ng mga organizer, umabot sa mahigit 20,000 ang dumalo sa taunang countdown. Mobile Journal RR Tubise, hatid ang mukha ng balita. Ayun, oh. Oy, Happy New Year kay RR. Si RR yung tumatalon. Oo, si RR yung tumatalon. Alam mo, kagabi sabi niya, ano daw, rock-rockan daw doon sa Quezon City. Si Brian naman kahapon, si Brian Basa sa BGC, naman. oo. Yung kaya, rock-rockan din kaya nangyari doon. Alamin natin, ano. Pero bago tayo magpatuloy, saluduhan natin yung mga kapatid natin doon sa kabilang building, ano, yung mga staff ng Frontline Tonight. Doon na sila sumalubong ng tao. Yes, oo. Masaya din naman pa sa sama-sama. Ay, oo, may caterer sila. Walang biyayang pero umabot laptop. dito. Laptop. Alam mo yung laptop? Ano na? Yung ganon. Yung package, hindi ko makakainin. Kaya laptop ang tawag. Oo. Okay, so hindi lang po yan sa Quezon City. All throughout the show today, we will be showing you New Year celebration here and around the world. And here's how some Asian nations rang in 2025 from the Associated Press. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! So that was, I believe, sa Sydney. Sydney. Oo, dun sa kanilang bridge. 2, 1. Accent na accent. Okay. Hindi ko alam kung paano. Sila kasi isa sa mga una. Oo. Sa That's time, right. sa time zone. Pero, sino pa ba? Kahapon, nakita ko, yung London, of course, yung Europe, medyo mas late sa atin. Oo. Sa Dubai, yung kanilang countdown was there sa Burj Khalifa. Sa Burj Khalifa. Oo, ang Matindi, ganda. ha? Oo, Matindi, ang ganda maraming rin. ilaw. Actually, kanina pinag-uusapan namin ni Pawi, Lord, kung sa Pilipinas kaya, magandang idea rin magkaroon tayo ng ganun. Pero saan kaya natin ilalagay? Saan kaya pwede? Malaking mataas sa building, nakita na ang lahat. Or should it be over like an iconic place, katulad ng, I don't know, mga statues here? Naalala mo yung photo bomber ni Rizal sa Luneta? Yung Torre de Manila doon. Bakit kaya hindi doon? O yung mga matataas sa building dito sa EDSA na parang nanonood ka na rin ng sine sa kanilang mga LED display. Baka pwede yun. Pwede, ano? Or pwede sa tulay. Yung tulay dyan, sa may Mandaluyong. Kasi ngayon, iba-ibang cities, iba-iba yung pasabog nila, kanya-kanyang gimmick. Pero talagang tuwang-tuwa ang ating mga kapatid to celebrate New Year with everyone. Anyway, okay, ito. Silipin naman natin ngayon ang ating mga storya on social media. Unahin natin what's on the Philippine Star. Photos taken from Antipolo, Rizal before dawn show Metro Manila skyline hidden in thick smoke after fireworks display in various cities. At until now, ay may smog pa. Ordinary lang yan, para sa akin. Pero iba to, ibang level siya, of course. Oo. Actually, alam mo, to be honest, kaninang umaga, kasi galing ako dun sa South, pagbabalik ko dito sa area, paakit ako ng building, kita pa yung talagang usok, makapal Dito, pa. hanggang kanina umaga. Hanggang dito sa area natin, sa Mandaluyong. Mga mga 8:30 in the morning. Alala ko earlier sa 2024, mga bandang, hindi naman middle of 2024, nagkaroon ng smog issue. At akala na lahat ay galing sa bulkan pero talagang Dumi lang. kakaibang, oo. Pero ang tunay sa katan dyan, alam mo, Tita D, Ano? yung ilong mo. Ay, totoo yun. Di ba? Oo. Ako hindi ako nag-check kanina. Hindi rin ako nag-check dahil hindi naman ako nakisali sa mga salubong. May mga kakalala ako, mga illegal ang ginagawa. Nagpag-check nila sa ilong nila. Hindi itim ang nakita. Nako po.
Puti. Mm. Ano kaya yung pinasabog Baka nila? naman mga ano lang yun, dog hairs or something. Pwede. Oo, Baka diba? dog hair nga. Oo, dog hair lang Or yun. baka Yun na yun. tawas. Pwede rin. Kung Oo. gusto mo talaga na ano, no? Walang amoy. Kasi pag nilagay mo yun sa certain Tama. body parts, wala daw amoy. Diretso mo na. Para talagang wala kang maamoy. Bakit ano? hindi lang kumain ng tawas yung mga tao? Para Eh, hindi wag pa- naman ganun. Baka naman. Wag niyo pong gagawin yun na hindi natin alam magiging epekto nun sa inyong mga katawan. Yes. Okay. Alright, so, yan nga, may smog pa up until now. At tignan Tita D, natin. Oh. extra lang ako. Oh, go. Yung maligayang Pasko at manigong bagong taon. Okay, ready? Direct D, alam niyo may ibig sabihin ng word nanigo? Tinatanong mo yung last time, hindi natin Oo. nasagot. Ito ang definisyon. Ito yung root word niya. Ayon sa UP Dictionary ng Filipino, wikang Filipino, ang nigo ay kasiyasiya, may mabuting kapalaran at sagana. So, manigo. Pero may isang definisyon din. Ang manigo, pakita po natin isa. Aside from that. Ayan. Nababasa mo ba? Oh. Ang nigo ay Tamaan kung ano ang inaasinta. pasok din, di ba? Oo. Tamaan kung ano ang inaasinta. So parang sana ma-hit mo yung goals mo sa taong ito. Okay. Interesting, di ba? So may kasaganahan at yung achievement ng goals. Ganun pala yun. May magkaiba rin naman kasi yan, di ba? Tutuusin mo. Maaring yumaman ka nga, pero yung pinaplano mo, hindi mo na-achieve. Maderail ka, oo. At, alam ba, sumagana nga buhay mo, pero gumulo naman yung isipan mo. Ay, matatawag bang yaman yon? Yes. Yaman pa din. Mayaman pa rin. Huwag ka na umangal. Huwag ka na umangal. Oh, at least may pambayad ka sa professional na iyong bibisitahin. Yun. Cheers muna tayo. Tita Cheers D. ulit. Okay. Nakahalata ako. Parang ako lang cheers Hindi dito. pa kasi ako kumakain. Mahinang nila lang. Oo, hindi pa ako kumakain. Ay, marami dyan mga paksiw na spaghetti, sigurado Paksiw tayo. na spaghetti. Nako. Okay, sige, puntahan natin ang ating second story for today. This one is on the Instagram page of Netflix. Nakita ko ito kahapon. Lee Jung-jae and Jo Yuri of the hit series Squid Game Season 2 try tumbang preso. Sige nga. Oh. Naglaro ka ba niyan ng bata? Siguro naman, no? What's tumbang preso? Oh my gosh. It's when you try to hit a can with your chinelas. Seryoso Oh. Nalaro kong piko, pero hindi. Ako parang hindi ko rin maalala na naglaro ako nito. Pero naalala ko yung piko, yung, ano yung parang Squid Game natin sa Pilipinas? Yung parang tag na may linya, kalimutan ko yung Agawan tawag. base? Piko yata yung sinasabi mo Piko eh. ba yun? Hindi. Baka agawan base nga. Ano yung hopscotch? Piko. Piko. Yun yung piko. Oo. Okay. Hindi, may isa pa. Yung parang ano ka rin, guys, help me out. Yung mga nasa control. Nag-iimbento ka lang yata Hindi. eh. Yung meron kayong ano kayo, Team A versus Team B din. Tapos parang ano ka, pupunta ka sa kabilang side. Agawan base nga. Hindi yun ang tawag. Baka iba yung tawag sa inyo. Pero sa Quezon Aha. City, agawan base Oo, yung mga tawag nanonood namin sa atin, help me out. dyan. Opo. Baka naman. Patintero. Patintero. Oo. Tama. O, tama. Patintero. Patintero kasi may linya. Tapos nasa gilid ka, magtatag kayo. Masaya yung patintero. Diba? Yun, nalaro ko yun, patintero. Alam mo kahit pwede, in fact, pwede maging sport ang patintero. Kasi may skill siya ng Oo, bilis. correct. At yung tatamaan ka Oo. ay maaaring gawing full contact sport yan. Tsaka pipili ka kasi. I remember meron doon na parang may isang side na mas mahaba yung cover mo na dapat pang 2 tao. So you choose kung sino yung mga babantayan mo. Tapos ang matindi doon, pag one-on-one na, very Squid Game din. Doon yata galing yung word na, gusto-gusto ko tong word na to, patotot. Patotot. I think yung patotot, yung, tama ba? Producer, director. Sila yung patotot, yung maiksing... Tama daw, line. oo, nasa gitna daw. Ano yung pinakamahaba? Ano yung pinakamahaba nga? Hindi ko na maalala. Ang tagal na kasi nung huli kong... Yung mga geometric terms na iisip ko eh. O basta yon. Oo, yun. Pero napanood mo na ba? Ang ano? Squid Game? Yes, napanood ko na. Kinumpleto mo na? Kinumpleto ko na. Bitin eh! Bitin nga. Nananadya yata itong Squid Ay, Game na nako. to eh. Pero alam mo, Pero teka muna, sorry. Oh. Ano pala nangyari doon nung nilaro nila yung piko? Nakakatawa kasi hindi nila tinamaan agad. Pero kasi yung tsinelas nila, yung makapal. So, nagba-bounce off talaga. Pero tayo kasi sanay tayo doon sa mga tsinelas na yung flat talaga.
Medyo gas-gas na pag tinapon mo, medyo magsaslide pa dun sa sahig. Bakit alam mo yung mga bagay na yan? Naglaro nga. Akala ko ba taga-ihalaw? Bakit yung tsinelas, yung mga tsinelas sa sirana? May mga pako. Yung ginagawa ng paraan. Oo. Yung talagang gamit na tsinelas na talagang may butas sa yung bandang... Kahit sa asfalto, dudulas, ganon. Oo. Hindi nga, naalala ko yan, may gumamit dati ng eyelander sa alinahan. Ginawang yung piko. Ineffective. Hindi. Piko ba pinag-uusapan natin? Hindi, tumbang preso. Tumbang preso. Oo. Hindi masyadong effective o effective. Ang kapal eh. Kaya nga, ganun din yung kanila, yung makakapal na tsinelas. Tapos, ang style dun, di ba, isa-side mo ng na tira. Tama, oo. Oo, yung kanila, parang binabato nila, so nagbabounce siya. Oo. May physics kasi yun eh. Diba? Dapat yung ikot niya ipaganon. Oo. Masubukan nga yung tumbang preso. Pero ito, yung video na pinapakita natin is, again, one of the promotional videos where they tried out different games. Hindi lang galing sa Pinas, meron pa rin galing sa iba't ibang parte ng mundo. But again, this is to showcase na meron na nga Squid Game Season 2 and it is now Netflix's biggest TV debut. It had 68 million views during its premiere week that started December 26 at na-dethrone na daw niya yung Wednesday na formerly most watched in its debut week. Parang, bakit nga ba Wednesday yung bakit marami nang humaling doon sa Wednesday? Ewan ko, siguro... Hindi man very lovable yung character. Mas gusto ko pa yung character ng Wednesday, yung artista na yon, doon sa Beetlejuice. Ay, oo. Napanood ko yun just recently. Oo. Pero, okay, anong review mo sa itong bagong season? Parang bitin siya for me. Hopefully, we don't say anything that would discourage people from watching it as well. Pero, yung season 1 para sa akin, kaya na-hook yung mga tao kasi grabe yung emotional connection nila with the people. Parang grabe yung storya, sila Ali. Merong interesting new characters dito. Oo, meron din. Kaya lang kasi, parang feeling ko, binibuild up pa lang siya eh. Diba? Up until the last episode of season 2, nabitin ako eh. Yung games, wala pa masyadong games na ipinakita. Wala pa masyadong backstory. I see what you mean. Oo. Itong setup nitong pangalawang season is meant to have a third season. Correct. So darating... Kasi first season, self-contained siya. Oo. Pwede siya magtapos, correct. pwede mag-ano. Oo. Pero ito kasi, for some strange reason, nung kinlik ko siya, yung Squid Game 2, nag-start siya doon sa parang last few minutes ng season 1. Sa may airport. Hindi ko alam kung sinasadya nila yun. Oo. Feeling ko, para sabihin nga nila na... Agree ka ba na mas violent itong season 2? Parang mas hindi ko pa nakikita. Hindi pa Well, I guess the way people were being eliminated, medyo. Pero dahil nga hindi pa masyadong madami yung games, parang hindi ko pa masabi talaga. But again, aabangan po natin yan because Squid Game Season 3 will be coming this year. Dapat lang, ha? Oo. Kasi kung mambitin kayo, susunugin natin. Tsaka 3 taon yung huli nating inintay, ano? 3 ba o 2? Tama, 3 taon. Alam mo, sabi ng isang character, since I joined the game 3 years ago, hindi lang ko, oo nga. Diba? 3 years ago. Pero ito, mas maraming interesting characters siya. May mga kanya-kanyang interesting na mga background stories din. At may metaphor ng tinapay versus you played the lottery. Ano siya, isa siyang motif that recurs all throughout the season. Na very human ang insight nito. That's true. About yung behavior ng tao, no? Survival or given the chance, will you still play na pagkakataon ka na hindi lang tinapay ang mapanulunan mo, kundi milyon-milyon? Oo. Alamin natin kung sinong mananalo ng milyon-milyon doon nga sa season 3. Pero... May addict pa doon. Ha? May addict na character, diba? Meron ba? May kulay yung buhok. Oo. Nakakatawa si Thanos. Thanos nga pala. Oo. Eto nga. Tapos yung ending naman ng season 3, hindi lang yung mga characters na players may new doll na ang pangalan ay Chol-Soo na makakasama daw ni Young-hee sa Green Light, Red Light game. So si Young-hee, yung babae, nakita natin nag-eliminate ng mga players. Si Chol-Soo yung lalaking pinakita sa dulong-dulo. Talaga? Okay na yung si Red Light, Green Light. Pero ito isang freaky din. Nagkaroon ng human face yung mga pumapatay. Yes. Yung mga snipers. Oo. At yung isa pala, ganda ng background story niya.
Sniper pala siya from North Korea. From North Korean Army. At may binanggit pa na hinahabol siya ng mga sundalo. Correct. At wala nakahabol sa kanya until nung binanggit yung DMZ, ay sabi ko, ano to? Refugee. Oo. Nako, sige, madami pa tayong pwede pag-usapan dyan. Pero dumako muna tayo sa ating local showbiz. Manifest ang word of 2024 para sa Cambridge Dictionary. Pero ang salitang ito, dala-dala ng mga artistang kalahok sa MMFF hanggang 2025. Here's a story from News 5 correspondent MJ Marfori. Nothing but good wishes and hopes for the new year ang ilang showbiz personalities. Kabilang na ang stars ng mga pelikulang sumabak sa Metro Manila Film Festival. More projects for my production company. First TV series co-production ko to. And super excited. We're gonna be shooting in Europe. Hopefully to do more projects together talaga kasi this is the beginning po na gusto namin ipakita to everyone na kaya namin. If given the chance lang talaga, we will deliver. Lahat po ibibigay namin ng May kanya-kanya rin silang manifestations ngayong 2025 at kabilang riyan ang mapasigla pa ang entertainment industry. More good projects, more time with my kids, my husband, and we'll see. Kasi ayoko nagpaplano. Mas maganda yung mga sorpresa. Good health for everyone, more peace, I guess, with everything that's happening around the world. As cliche as it may sound, but it's true. That's my wish. And siguro to get ready for one of the projects. I just have one project so far in line that I'm mentally and physically preparing for as early as now. Ang ilan naman, mas personal ang hiling. That it'll be the greatest year ever for everyone, for you and me and all the people who are close to your hearts. This year, naka-survival mode ako. So, I always pray to God na i-turn off na yon and just to be happy and just to go with the flow. Gusto ko yung huli niya sinabi. Just to be happy and go with the flow. Hindi ba yun naman talaga ang goal nating lahat? Oo. Happiness. Correct. At saka yung go with the flow, it doesn't mean na parang hindi ka nagpaplano. It can also mean na you can adjust to whatever life throws at you. Oo. At yan yung parang very Zen Buddhist, ano? Very Taoist, Taoist yung philosophy niya na ang buhay parang isang ilog yan, ano? May direksyon siya at paminsan-minsan either you swim against the tide or you go along with the flow. Sabi naman isa sa mga paborito kong author na si Kurt Vonnegut, unannounced changes in life's itinerary are like dance lessons from God. Ganda, di ba? Kasi dance lesson ay minsan hinihila ka sa direksyon to. Dadaling ka dito, bigla kayo magdidip, bigla kayo ibabalibag, bigla kayo magsisplit ka bigla. Bubuhatin ka, paikutin ka, bababa ka ulit. Minsan wala kang choice kundi sumunod. Go along with the dance. Ganda. Ganda naman. Sana ma-inspire kayo dun sa kwento ni o binahagi ni Lord na yun. Pero ngayon, binabati po namin ang lahat mga nanonood sa Afternoon Delight via live streaming on Facebook, YouTube, and TikTok. Unahin ko na, of course, my beautiful mother. Nakita ko nanonood ka. Hello! Batiin ko na rin beautiful mother ko. Ma, nasaan ka man naroroon ngayon? Papanulunin mo ako sa loto. Ang nanay ko, yung unang naniniwala nanay ko sa mga, yan, yung mga polka dots. Really? Ang cute naman. Oo, at yung magsashake kayo ng mga coins, mga ganyan. At yung, siya yung unang form ng 12 na prutas, etc., etc. Okay. O i-share nyo rin sa amin na kung ano nga yung mga ginawa nyo for the new year. Whether it be yung mga prutas o yung mga talagang nag-ingay or ano pa ba mga ginagawa pag bagong taon? Sa mga nag-videoke na walang habas kagabi, may bawi rin sa inyo ang ipahinga nyo tadhana. na yan. Okay. O sige, batiin natin si M. Ladja from Happy New Year from Burbank, California. Okay. Si Oni, sabi niya, Happy New Year, Tito Lourdes and Tita Denise. Cheers! Okay, si Slay Amol, sabi, Happy New Year. Teka, okay. Sino pa ba? Okay. Nice chat, sabi ni Amladja. O, gitarista yung hayop na yan. Pero mas mahal yung mga gitara niyan. Totoo ba? Parang mahal-mahal na niyang hawak mo mas mahal yung mga Rolex niyan.
Marian. Sherwin, sabi, rock and roll, LDV 2025. Okay, pasample naman kaya dyan. Of course, Ralph Domingo nanonood sa atin. Kanina pa siyang umaga nakano, no? Tune Kanina pa in. yung umaga tong wine na to. Nakatingin lang sa'yo. Okay, Happy New Year sa ating mga delighters, Denise and Lourdes. Happy birthday tuloy. Happy New Year sa'yo, Ralph. Okay. Sa lahat ng nagba-birthday ngayon, we feel your pain. Pero Happy New Year at Happy Birthday. Isa lang ang selebrasyon. At isa lang din ang regalo. Okay. Di man nagre-regalo pag New Year. Ganun na rin yun. Okay, sige. Oo. Pare, tsaka na lang yung regalo ko sa'yo. Sa Pasko. Tapos babigay ng January 1 pasok. Nako. Check. Alright. Oy, hanggang alas 3 pa po kami ang maglipat, mamalasin at magiging pangit ang pagmumukha. Dahil marami kami pasabog, magbabalik po ang Afternoon Delight. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Feeling right, fire that day in my eyes. Let's say goodbye. We're all together to Babalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po, si Lourdes de Vera. At ako naman po, si Denise Tan. Thanks for staying with us. Alright, ilan sa mga kapatid natin ang sinalubong ang bagong taon sa ospital. And most of them sustained fireworks-related injuries. And let's see the situation at the Jose Reyes Memorial Medical Center in Manila with Mobile Journal Kayla Makantan. Kayla, okay, kamusta na dyan? May hangover pa ba sa selebrasyon o sa pagsalubong sa mga emergency, sa mga staff? Lord, as of 2:25, pumalo na ng 89 yung kaso ng firecracker-related injury dito nga sa JRRMC. At malaking porsyento nito ay yung mga passive. Ito yung mga hindi nga sila yung nagpaputok pero hindi sila ay napuruhan, sila yung natamaan. So malaking porsyento din na unknown yung dahilan ng uri ng paputok dahil nga sila ay minsan napapadaan lang pero natatamaan. Kaya naman ito ang pinakamataas na bilang 32 at the count of 32 out of 89. At susunod naman dito yung 5-star o yung triangulo. At pangatlo pa rin dyan yung King Kong. Lord, lahat to mga ipinagbabawal pero may mga ilan ding kaso na kahit na legal yung paputok,
naka-aksidente pa rin sa ilan nating kapatid. So sa ngayon, nakausap din natin yung officer of the day, yung doctor of the day. At ayon sa kanya, bukod dito sa mga ating naputukan na kapatid, may ilan din na isinugod dahil naman sa motorcycle accident. So ayan naman ay dahil mga nakainom. So dumagsaro talaga yung kanilang mga pasyente kanina nga kagabi at madaling araw. Kanina kasi umaga mga 8 a.m. Lord, nakabantay na tayo dito. No? At pailan-ilan na lang yung dumadating dito sa emergency room at hindi naman na ito mga firecracker-related injuries. So yung iba, yung mga na-high blood, mayroong mga ilan din daw na na-stroke. So tinatapos pa nila yung datos kasi wala pa silang final count. Kaugnay naman dito sa iba pang mga uri ng karamdaman na inilapit dito sa kanilang pagamutan doon. Ingat sa mga manginginom dyan, Kayla. Happy New Year. Happy New Year sa ating lahat. Yan po ang ating mobile journal, Kayla Makantan. Mula Maynila, punta naman tayo sa Quezon City. Nasa East Avenue Medical Center, si Mobile Journal Evan Tarinque. Evan, bagong lahat, kung maraming lasing dyan, Happy New Year sa'yo. Pops Lord, Happy New Year din sa inyo. And as of 12 noon yan, dito sa East Avenue Medical Center, may naitala na at 24 na firecracker-related injuries. No? And simula kahapon hanggang ngayong araw, halos 12 na yung idinala dito. No? Karamihan sa kanila ay menor de edad at karamihan ay nang natamaan ay yung mga nagpapaputok ng mga illegal na paputok gaya ng mga boga, 5-star, piccolo, whistle at whistle bomb. No? Pops Lord, inaasahan nga na maya-maya baka tumaas pa. Ito nga, number count na ito dahil kanina lang may naabutan tayong isa pang isinugod na bata, wala pang around 14 years old na galing namang Taytay Rizal. Up to you. Alright. Maraming salamat sa iyo ang ating mobile journal. Evan Tarinque. Happy New Year, Evan. Meantime, here are the other stories on One News. President Bongbong Marcos and Vice President Sara Duterte encourage Filipinos to face 2025 with resilience, unity, and hope. In his New Year's message, the president urged the nation to draw strength from past challenges. Duterte echoed the same call in her message, emphasizing solidarity, hard work, and faith as the foundations for national growth. And as we reported earlier, a thick blanket of smog is still covering Metro Manila. That's following New Year's Eve firework displays in several cities several hours ago. This could be a potential health risk, especially for people with pre-existing conditions, so they're advised to stay indoors until the smoke clears. Alright, it's still on the New Year. Isa sa mga inaabangan kapag nagpapalit ang taon ay tinatawag na New Year babies. Nako, gano'n kaya karami ngayon? The story from Mobile Journal, Merimon Reyes. First New Year sa bagong hospital building. Unang 2025 baby at first-time mom at first New Year baby midwife catch experience. Napuno ng many firsts ang Dr. Josefa Abella Memorial Hospital nitong pagsalubong sa bagong taon 2025. Happy New Year! Happy New Year! Saktong alas 12 kasi ng January 1, pinanganak ang baby girl na si Alea J. Drazo, 3.38 kilos ang timbang at 47 centimeters ang tangkad. Sabi ng kanyang mami mula Bacoor, Cavite, 13 oras man siyang nasa labor. Kaligayahan at biyaya naman ang naging kapalit sa pagsilang ng kanyang baby. Ang wish ko lang naman para sa baby ko is manatili siyang healthy and lumaki siyang may takot sa Diyos. Huwag iyakin. Sa pangalawang New Year pero graveyard shift naman ni Midwife May. Wala man daw siya sa piling ng mga kamag-anak sa Isabela, sulit naman ang bawat segundo ng kanyang serbisyo sa ospital, lalo pat siya ang sumalo sa New Year baby. First time ko na New Year's baby na nangawakan ko. Masaya po kasi nandito po ako, nakakatulong po ako sa mother. Iba yung happiness, iba yung pakiramdam. Lalo wala akong anak, ganun pala ang feeling. All hands on deck lahat ng doktor at medical personnel sa ospital para tutukan lahat ng nanganak at manganganak. 11 sanggol ang pinanganak nitong ika-31 ng December at 2 na ang bilang ng isinilang ngayong 2025 sa Fabella. Nakakapagod man daw ang trabaho, pero ang makita ang liwanag na bitbit ng mga sanggol sa paligid, happy raw talaga ang New Year. New Year babies,
it means new member of the family, some more blessings, new beginning, hope for our country. And mula sa staff ng Dr. Jose Pabella Memorial Hospital, Happy New Year! Manigong bagong taon po. Mobile Journal Marymon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Alam mo, taon-taon ito ang tanong natin. Curious nga ba kayo kung suswertehin tayong lahat ngayong 2025? Aalamin natin yan kay Feng Shui expert Coach Johnson Chua. Sir, unang-una po, Happy New Year sa inyo and welcome to Afternoon Delight. Ay, hello, Happy New Year din po sa inyo. At salubungin po natin ang 2025 na maging masagana para sa atin lahat. Prosperous, healthy, and also harmonious year. Okay, sir. Year of the Snake po ngayon, 2025. Sino-sino nga po ba yung mga saswertehin ngayong taon? At ano nga din po yung mga kailangan iwasan? Yeah, so far kasi itong 2025, meron tayong top 3 animal sign. Okay, so ito mga taong pinanganak na mga year of the rooster, year of the monkey, tsaka year of the horse. Ito pong ating top 3 animal sign para sa 2025. Ulitin po natin yun, sir. Si Lord De Vera po, ano? Year of the... Yeah, year of the rooster. Rooster. Year of the monkey. At saka ang year of the horse. Ayan, sila po ang top 3 animal sign. Yeah. So, kumbaga ba kasi sila po yung mga medyo mas marami po mga magagandang mga lineup of elements saka stars na kung saan pwede makatulong sa kanila na mas more mabilis sila makuha yung mga opportunity, makamtan nila mga target goals nila, okay? Although yung nga lang po, no, for the year kasi, when you talk about like iwas, itong 2025 po kasi talaga medyo kailangan natin iwasan mo ang health. Okay? Dapat lahat po tayo maging maingat po sa health. Sir, ano naman po yung mga kulay o kaya mga elemento na magdudulot ng good luck sa 2025? And ihabol ko lang, sir, totoo ba yun na, kasi diba pag New Year, lagi na lang sinasabi na pula always will be lucky. Pero nagbabago din po ba yan? And does that vary every year? So far naman, yung red kasi, talagang yun po talaga lifetime lucky color yan. Never naman po siya mag-change. Like kunwari sa mga New Year o sa Chinese New Year, sa pagsalubong. Kasi ang red po is always a symbol of fire, symbol of passion, symbol of joy. Kaya kung pag nag-red tayo, automatically na-absorb agad natin yung good energy. Now, meron po yung mga sinasabi na mga lucky colors, but basically ang lucky colors kasi meron dapat intention kung saan ba natin ginagamit tong lucky color na ito. Kaya minsan nalilito po tayo kasi minsan kahit sa mga social media, napakaraming klase ng iba-ibang lucky colors ang binabanggit. Pero sa akin po, meron po akong tatlong pwede impart sa ating lahat mo na taga-pakinig din natin, okay, or subaybay, yung meron tayong 3 lucky colors na pwede natin magamit for 2025. These are the colors of blue, yellow, blue and yellow, tsaka pwede rin ng white or gray. Yan. Okay, sir, meron akong tanong kasi binanggit mo yung color blue. Ako kasi, ang alam ko talaga is kunyari for, let's say, yung mga wallet mo, kailangan maganda kung black o brown kasi kung sabi nila, kung blue daw, parang aagos lang daw yung pera mo, ano? Does that apply also to yung mga ginagamit mo for everyday? O paano po yun? Yung certain colors ba is for certain things lang din? Yeah, so po naman I think basta maging lang din po tayo na siguro number 1, accept po natin na wala naman talagang malas na color. Okay, kung ano naman po yung color na medyo tingin natin mas more parang kiyang sa atin or gusto natin, we can still use it naman. Lucky color, sabi natin kanina, is based on the intention. So, ibig sabihin, pwede mo siyang gamitin kunyari sa damit kapag meron ka mga ilang importance na gustong gawin. Example, attend ako ng meeting. Gusto ko ma-close yung mga deals ng meeting ko or mapasunod yung mga taong kausap ko. So, pag nag-blue ako, parang mas more convincing yung energy ko. So, this is how the lucky colors can help us. Now, yung mga wallet po kasi, syempre nakatago kasi sa bag yan, di ba? Kaya hindi naman po lagi nakikita ng ibang tao. So, any colors of the wallet naman, wala naman po siyang conflict naman. Mas lalo na sa aming mga lalaki, we always use black and brown lang talaga. Di na po sa amin nagre-red. Sir, related po dyan, sir, ergonomic minsan, depende sa intention. At yung ergonomics minsan ng geomancy ay, ako na-appreciate ko yun, yung kunyari, yung back against, nakaharap yung back mo dun sa door. Nakaka-confuse nga naman minsan yun, nakaka-drain ng energy yun, na gano'n ka ng gano'n. Yung wallet na itim minsan, halimbawa sa kaso ko, pag itim yung bag mo, sobrang hassle hanapin, lalo na may problema ka sa mata at madilim. So minsan, doon papasok siguro yung
May kulay. Primacy ng probably baka ibang kulay. Oo. Pero makambyo ko, Sir Johnson, ano? Si Pangulong Marcos ay Year of the Rooster, eksakto. At kamo ay mapalad po ang Year of the Rooster sa papasok na taon. Pero meron ho ba kayong, sa politika ho ba, kasing makulay po ba ang 2025 sa Philippine politics kumpara po sa nagdaang taon? Opo, medyo dapat po mas more medyo ano rin po tayo, no? That's why isa po sa aking greetings kanina maging harmonious po sana ang taon natin because of, yes, tama po kayo, medyo possible of maging makulay siya at maraming mga possible changes. Because 2025 is a year of the snake, it is a year of creation and transformation. So part ng transformation kasi is maraming mga changes ang pwede mangyari sa environment natin. So like now, change of leaders, not only here dito sa atin sa Pinas, no? Kasi magkakaroon tayo ng election, but also even sa ibang lugar or like sa US, like that. And every time pag meron kasing changes na nangyayari, it also magkakaroon din tayo mga volatile. Diba? So medyo nagkakaroon mga changes din na mga pangyayari sa mga pwede sa inflation, sa investment. Okay, so these are the things na pwede din po magkaroon ng mga cause ng pwedeng conflict or pwede din mag-cause ng mga yung parang uncertainty sa bawat isa. That's why ako tinuturo ko po lagi, ang snake po, medyo minamadali kasi yung energies. So, siguro ang pinakapayo ko for everyone is kailangan matuto tayo paano maging stable. Okay, the more nagmamadali ang taon, dapat the more na, tulad nga po ng sinabi ko kanina, the more we need to go with the flow. Okay, kasi the more na magmamadali ang taon at nakisabay tayo sa pagmamadali niya, may tendency na pwede tayo magkaroon ng pagkakamaling desisyon or mamaya mabiktima rin tayo ng mga conflict problems or mga scammers or cheaters. So the more we need to be firm with our plans and goals, and the more maging firm din yung ating emotions, tapos go with the flow po tayo sa mga decisions natin. Sir Johnson, tinitingnan ko po ito yung Feng Shui Sunrise po na account po ninyo. Ang lucky color, binanggit nyo kanina, ang best element, metal. Yes, so, metal. Pag banda, magandang metal din. Lucky direction, west. Okay, lucky year friend, rooster. Okay. Ang allies, monkey, rooster, o ox. Healing color, yellow, tsaka orange. Affinity number. Ano ibig sabihin affinity number, sir? Yeah, ang affinity number meaning is yung parang may connection sa yung number. Kasi kung babaga ba pag tayo nagbabasa tayo ng mga horoscope, lagi natin nakikita is lucky number. So from the word kasi lucky number, people na mga nagpa-follow ng lucky number, they always use it para sa mga like maybe lotto, sweepstakes, or bingo. So for me kasi ayoko gamitin sa sugal ang lucky number. So kaya ginamit kong word is affinity. This is something as a connection to you. So pwedeng may mga signs. Example, halimbawa, ang ating affinity number is number 3. So maybe, halimbawa sabihin ko, okay, universe, give me a sign. Okay, kung meron 3 ibon na dumaan dyan, malamang gugo ko na itong decision ko. So this is the sign energy. Yeah. Or maybe I can also use it for my marketing material. Pwedeng kung nere, number 3, so ibig sabihin maglalabas ako 3 produkto, 3 groups, or yun, parang gano'n siya. Then that will be on my affinity energy. Ito naman, ang best months na po ngayon sa ating page, ano po yan, per animal sign po yan. Hindi po lahat yan. I see. Kasi meron po yan, per animal sign. So snake, ox, tiger, iba-iba rin po kanilang mga affinity numbers. Sir Johnson, na-curious lang ako, kasi iba-iba yung mga numero per sign, per year. Ang 4 ba ever nasasama sa affinity numbers? Or never? Yeah. Dahil kasama din, nasasama. Kasama din po. Yes, interesting. Ito lang, baka lang po, no, i-impart ko lang din po. No, kasi I know marami po mga feng shui masters or mga feng shui practitioners na ang pagkaalam po nila, ang 4 pa ay malas. Okay, that's why hindi po nila sinasama ang 4 as a the lucky number. But for me kasi po, numerology and feng shui are 2 different things. Originally, kung sa talagang classical feng shui, 4 is not bad luck. Okay, 4 is not bad luck. 4 meaning lang, the energy is much more stable or medyo stagnant. So, ganun siya. So, for people, dun sa affinity number, when you see 4, that means yung 4 mong paa nasa sahig na. Okay? Or naka-stable na siya. Naka-ground ka na maayos. So, that means lang, mas ayaw mo na masyado maraming movement or changes. But that doesn't really mean malas. Ganun siya. I see. Oh, speaking of that, Sir Johnson, anong mga signs yung kailangan mag-ingat po? Oo nga. Sa Year of the Snake? Yeah. Sa Year of the Snake naman po, no, medyo dapat maging maingat natin is mga taong pinanganak ng Year of the Pig
Year of the Ox, tsaka Year of the Rabbit. Anak na. Mga Ayoko na. mga pagkain. Kanina inisip ko lang, wag rabbit. Talaga nahuli talaga yung rabbit. Ikaw yung ano. Oo. Sir Johnson, paano yung Year of the Dragon? Year of the Dragon po is one of the top 5 animal signs. So, pasok po siya sa mga lucky signs. Ikaw na. Sir, ano dapat gawin ng mga, sabihin natin, hindi masyadong maganda ang kapalaran, maging kapalaran sa susunod na, ito, papasok na taon po? Yeah, so far, I think number one talaga is we increase our awareness natin. No? Kasi kung tutusin, hindi naman po talagang bad luck. Wala naman talagang bad luck na animal sign. So everyone has kahit sabi mo medyo mahina yung taon, but you know how to play it well, pwede mo masabi pa rin na, uy, swerte pa rin ako, even though pangit yung energy dapat ko. Diba? Parang like that. So, kailangan aware lang tayo. Like yung sabi ng dito kong tatlo, like the rabbit, the ox, and the pig. Number one, ang pinakakailangan nila ingatan is emotion kasi these are mga emotional-driven animal sign. So kung nagpapasabay sila sa emotion ng snake, pwede kasi silang magkaroon ng mga wrong decisions or pwede silang mabilis mabiktima ng mga people na may masamang intention. So kung advice ko lang is manage your risk, be more calculative or conservative. Huwag lang tayo sugod lang ng sugod, di ba? Para kahit nasabi mo kasi kapag na-manage mo yung risk mo, kung magkano lang in-invest mo, yun lang pwede mong ilubik, di ba? Parang ganun siya. So in short, kontrolado ka sa personal mo rin. And then also, if you can also protect yourself, kung nagpa-practice din tayo ng feng shui or mga charms, maybe you can also help yourself para to protect yourself against sa mga negativity. Okay. Ako, ang dami pa sana para naming tanong. Yan, ang shop ni Sir Johnson ay nasa Salazar Street. Paki-plug, sir. Okay lang po. Yeah, so po, kung kayo po may time po, try to visit us in our oldest Chinatown here sa Binondo. Yeah, 803 Salazar Street, corner Onking Binondo, Manila, sa Sunrise General Merchandise. And also, if you can follow me po sa aking mga Facebook and Instagram, Feng Shui Sunrise po by Coach Johnson Chua. Sir Johnson, ihahabol ko lang mabilis na mabilis. Yung, hindi ko na maalala, yung piyaw ko ba dapat i-cleanse na? Hindi naman taon-taon yun, di ba? As long as you're feeling na good fortune. Yes, pwede naman pong basta as long na feel mo naman okay ka pa, then pwede mo naman siya tuloy gamitin. Although, sometimes kami po, we advise na kung kakayanin mo i-energize or i-cleanse every month or maybe quarterly. Kasi kahit pa paano, may mga negative energy tayo nasa sagap. Sagap, okay. Kasi feel natin pag may blockage siya, tsaka lang tayo mag-energize. And also, energize, you can just use kahit na running water lang. Yes. Or so lang. Okay. Simple as that. So you can do it DIY. Feeling ko kay Sir Johnson pagaling to eh. Ayan. Oo. Opo. Galing po sa akin. Baka Kung naman. kaibigan mo si Stanley Chi, malamang. Si Sir Johnson yun, malamang. Sir, baka may reinforce pa natin to. Rabbit ka kasi. Oo. Nako, Sir Johnson. Opo. Oo. Maraming salamat po again for joining us this afternoon and giving us tips. Again, that was Feng Shui expert Coach Johnson. Thank you, sir. Happy New Year po. Thank you and Happy New Year po ulit. Thank you. Okay, you guys are still watching Afternoon Delight on One News. It is time for another breather. We'll be right back. And we're back. You're watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. At ako naman po, ang very silent na si Lourdes Vera. Alright, several local and international artists fired up New Year celebrations across the country. More from News 5 correspondent Brian Basa. Bini sa Makati.
at ITZY sa Taguig. Girl groups ang nanguna sa magkahiwalay na New Year's Eve countdown kagabi. Sa Bonifacio Global City, binuhay ng ITZY ang buong 5th Avenue sa kanilang makalaglag pangang performance. Espesyal ang pagbabalik Pinas ng K-pop girl group. Complete attendance na kasi sila. Last August, absent si ITZY member Lia sa kanilang concert dito dahil naka-health break. Tampok din sa NYE at the 5th ang electronic music duo na HON at ang mga malalaking pangalan sa OPM. Kasama riyan sina Juan Carlos, Sarah Geronimo, at Rico Blanco. Libre ang concert kaya sulit na sulit daw ang pagpila ng fans. Si Christine masaya dahil pinayagan ng pamilyang salubungin ng 2025 sa BGC. Simula bata po kasi gusto ko ma-experience na umattend sa concert during New Year's Eve na never ko po na-experience. And sakto pa na yung friend ko nakakuha ng ticket na VIP standing. So, ginab ko na po yung opportunity. Nakahabol pa ng bonggang fireworks display bago pumatak ang ulan. Sakto sa kanta ng Lola Amor na nag-perform naman sa Makati. Pero kahit pa bago-bago ang panahon, radiating on top pa rin ang countdown sa Ayala Avenue. Nag-perform din ang OPM icons na sina Glock 9, Bamboo at Gary Valenciano. Hindi rin nagpakabog ang world-class na Filipino drag queen Marina Summers. At todo hiyaw ang bloom sa pagpapasiklab ng Nation's girl group na BINI. Isang performance na swak para sa amazing na bagong taon. Okay, maingay, magulo, pero masaya. Yan daw ang spirit in Tondo every year. Really? At palagi rin, ang celebration ay epic. Panoorin natin to. Halos yumanig ang paligid sa dami ng paputok na isinalubong ng mga taga-Tondo sa Maynila ngayong bagong taon. Bata, matanda, may hawak na paputok. Yun nga lang, plapla at King Kong ang mga gamit nila na iligal pero nagkalat sa Tondo. Tawag po rito, King Kong. Wish ko sana good health, prosperity, tsaka more blessing. Tsaka sana wala nang gulo, mag-aayos sa buong bansa. May rumoronda mang pulis at mga truck ng bombero. Deadma pa rin at tuloy lang ang ilan sa pagpapaputok sa kalsada. Kabi-kabila rin ang street party at karaoke. Sandamakmak din ang mga bata sa kalsada na di na alintana ang usok mula sa paputok. Siyempre, di nawala ang mga naglatag ng mesa para tumoma. Isabay pa riyan ang paingayan ng mga motorsiklo sa pagbomba ng kanilang mga tambucho. Ganito raw kasi talaga ang tatak Tondo tuwing bagong taon. Ay masayang-masaya po. Maingay, masaya, kahit magulo. Pero safe naman po lahat. Isama pa sa ingay ang mga gumagamit ng drums at dagdag sa saya ang mga naka-costume at rumarampa. Ang suot ko ay fishnet. Ito ay isang puksaan ng mga bakla. At nang tuluyan ng magpalit ang taon, eksaktong alas 12 in punto, nag-ala war zone ang eksena sa kalsada sa sunod-sunod na paputok. Sabay raw kasi niya ang kanilang wish na maging matagumpay sa 2025. And this never gets old kahit New Year na. Ito na po mga kapatid, ang babago sa inyong kapalaran. Ano mang taon yan. Ito na po ang I Saw the Signs. Okay, today's edition feels ng day 1 of 2025. Ating unang photo, it says bank account nice and empty starting the new year on a clean slate. Literal. Oo. At least, uminom ka naman. At least uminom ka naman. Tsaka may isang buong taon kayong makakabawi. O susubok, bumawi. Okay, let's see the second photo. January 1, 2025. Lasing. Lasing! Why do I feel attacked?
Yan ang mode natin for the first day of 2025. Okay. Susunod pa? Ano to? Kung may reklamo yung iba na nakaka-duty sa unang taon ng 2025, kamukha ka ba di dyan, Lloyd? Ganyan ba ang itsura mo? Pinag-duty ng 2025, nakakunot at parang malungkot na iiyak pa. Okay. Kung yan po ang mode nyo, nako, ibahin nyo ang mga tao dito. Dahil dito po, ang team namin dito, walang reklamo, walang complaint. Tignan nyo naman. Bumati naman kayo, Happy New Year! Happy New Year! Oh, ayan, yung ating mga staff. Of course, the hard-working men and women of Afternoon Delight. Ayan. Okay, that will have to do it. Ganun nyo ilapit yung mga sign nyo para mabasa. Okay, that will have to do it for us this Wednesday, January 1 of 2025. Again, thank you for joining us and starting the year with us. Thank you for watching Afternoon Delight. I'm Denise Tan. At siya po, si Lord De Vera. Again, join us again tomorrow at 2 p.m. Thank you guys. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Unity pa rin!